Samantala, kaugnay ng bagong batas na yan, yung Aral Law, makakausap natin si Teacher AC Maaghop, Teacher 3 ng San Jose High School, ng Schools Division Office ng Quezon City. Magandang umaga po sa inyo, Teacher. Ma'am, Miss Teacher, welcome sa programa. Good morning Magandang po. umaga po. Morning po sa inyo. Ako, Si sorry po, Sir, sir pala. Oo, sir po. Sir, Good morning po uli. Bati po dun sa tanong po ninyo kung makakatulong po ito sa mga public school teachers o sa ilang pong mga mag-aaral natin dito. Nakakatulong naman po talaga ito dahil mapapadali o mapapagaan po yung trabaho ng mga teachers. Sa mga mag-aaral naman po ay mapupunan yung learning gaps nila na nangyari nung pandemic. Pero share ko lang din po, nung pandemic naman po ay mayroong mga inilunsad na ibang programa ang DepEd tulad ng DepEd TV na kung saan po patuloy yung learning ng mga bata kahit nasa bahay sila. Ito po yung video lessons na napapanood nila through online. At naniniwala naman po kami na naging effective po ito during pandemic. Even now, ngayon po sa kasalukuyan, ginagamit pa rin po ng ilang mga guro sa pampublikong paaralan at sa mga pribadong paaralan yung mga video lessons na iyon. Then sa aral din po na ito, siguro nakikita po namin kung maibababa na po yung implementasyon. Mabibigyan po ng oportunidad yung ilang mga guro na wala pa pong lisensya sa pagtuturo para mabigyan sila ng kaunting kasanayan at experience na po sa pagtuturo. Dahil ngayon po, kung makikita po natin yung kalagayan po ng pag-aaral ng mga bata, talagang mapapansin natin yung malaking learning gaps ng mga estudyante ngayon. Like, for me po, grade 7 po ang tinuturuan ko ngayon. Then kapag mapapansin nyo po yung kanilang talagang intellectual capacity ng bata, hindi po talaga pang grade 7. Merong ilang mga competencies o learning competencies na hindi po na-attain nung sila ay nasa elementary. Dahil nga po doon sa learning gaps. Lalo na po nung simula po ng face-to-face program na natin. Teacher, kung maputol lang kita, teacher, mabilis lang ito. Kung hindi grade 7 kamo yan, ano ho, yung kumbaga yung performance ng mga bata, pang ano ho, paanong grade? Siguro po pang grade 4 po, pang grade 5 yung talagang nila, yung learning capacity ng bata. Ibig sabihin, Kati, atrasado ng 2-3 taon. Ito ba yung teacher? dahil sinasabi nyo kanina, dahil sa pandemic, yun po ba talaga nakikita nyong dahilan? Yes po ma'am, talagang nasanay po sila kasi aminin mo natin sa hindi. Ang mga gumagawa po talaga ng mga modules o yung mga activities ng bata sa bahay ay mga magulang. Ang mga bata naman po ay hindi po namin talaga parang hindi namin pinipwersa na mag-online setting dahil wala rin naman po talagang sapat na kakayahan yung mga magulang o yung pamilya para po sa internet connection. Kaya ang madalas na binibigay na lang po namin ay yung mga modules na kung saan ibibigay po sa mga bata, then ipapasa na lang po sa eskwelahan ng mayroong mga specific time at saka araw po. Kaya di rin po kami sigurado kung talagang bata yung nagsumasagot noon. Baka yung mga magulang, Teacher, narinig ko nun, teacher, Kati San Gabriel, kaya daw hilaw o luto o sunog yung manok kunyari sa tinola o sa sinigang naiiwanan ni Mami yung kalan at napupunta ro sa online sa online klase. At talagang meron pa pong mga karanasan na talagang nakikipag-away pa yung mga magulang sa amin. Imbis na yung mga mag-aaral yung magtatanong ng mga questions, talagang magulang ang nakakausap namin. Pero maganda rin naman po iyon dahil nakikita po namin na talagang nakikipag-cooperate yung mga stakeholders natin kasama ang mga parents at yung community po. So sa tingin nyo, ito ba yung sagot para dun sa, kasi nga di ba yung sa mga rankings ay nangungulelat po ang ating bansa, yung pagdating sa reading comprehension, sa math and science. Sa tingin nyo itong bagong batas na ito ang magiging sagot dyan para makahabol man lang? Lumalabas, teacher, 75% ng mga kabuang bilang ng mga estudyante balabag. Sana po talaga, sana po ito na yung maging sagot natin para kahit paano makaahon man lang tayo doon sa mga naungunang bansa pagdating po sa mga iba't ibang asignatura tulad ng math, science at reading. Pero ngayon po, kung mapapansin niyo sa eskwelahan talaga, sobrang laki po ng gap. Meron pa rin po tayo mga non-readers sa mga bata na grade 7 na or high school na po. Kung tutuusin, kung babalikan po natin ang kasaysayan, talagang bawal kang mag-grade 1 noon kung hindi ka pa po marunong magbasa. Pero ngayon po, meron pa rin po tayong mga makikitang mga estudyante talaga na struggling po pagdating sa pagbabasa. Kaya meron po tayong ilang mga programa na inilunsad ng DepEd noong mga nakaraang taon, tulad po ng Catch Up Friday na isinasagawa pa rin po hanggang ngayon. Ito po yung tuwing Friday po ay nagbibigay kami ng kabuuang talakayan ng buong week po para po mabalikan ng mga bata at hindi makalimutan sa mga susunod na linggo. At isa pa rin po dito ay nagkaroon din tayo nung nakaraang mga
bakasyon o summer class, yung mga tinatawag po nating National Learning Camp or NLC, na kung saan ini-invite po natin yung mga estudyante na struggling po sa mga iba't ibang asignatura para po kahit papaano during summer ay mabalikan po nila yung kanilang mga topics. Pero po ang nakakalungkot lang po nito, sa NLC po ay onti lamang po din ang mga batang pupunta. Kasi nga po hindi rin po sapat yung mga yung suporta ng mga magulang sa kanila. Kaya ayun din po yung nagiging problema namin sa eskwelahan. Opo, ito bang aralo, Teacher AC, ayon sa impormasyong inyong nakuha, paano ipapatupad ito? Ito ho ba required o parang catch-up Friday din na bahala yung estudyante kung gusto nila o ayaw? Ayun nga rin po, hinihintay pa rin po namin yung implementasyon o yung guidelines po na magmumula po sa itaas. Then doon lang din po namin malalaman kung paano po ang magiging instructions o lagay ng ganitong aralo po sa amin. Dahil sa kasalukuyan po, talagang ayun rin po yung tanong namin, paano ba ito may execute, paano po ang hatian, may malaking pondo ba na kinakailangan ang departamento para mailunsad yung ganitong klaseng programa, at paano po yung sistema nito sa division, sa district at maging po sa loob ng eskwelahan. Mhm. Hindi po ba ito dagdag trabaho para sa inyong mga guro? Teacher AC, kulang na nga tayo as of now. Tapos next year mag-e-election pa, Teacher. Mm. Yes po. Nakikita po namin kung talagang matutupad dito, batas na rin naman po talaga, nakikita po namin benepisyo nito sa mga teachers, mapapagaan po yung trabaho namin kahit papaano. Bakit po? Kasi po, meron na po kaming katulong o kaagapay po sa pag-tutor o pagtuturo sa mga nahuhuling mga bata. Sa katauhan nun ninyo yun, Teacher, sino makakatuwang nyo ho? Ayon po sa batas na nabasa ko, meron po tayong mga para-teachers o yung mga tinatawag nating mga teachers na hindi pa po lisensyado. Okay, sila po yung mga pwede nang magturo o maging tutors, pero nakalahad po doon na hindi po natin hindi ko po kasi nakikita na talagang hindi po nakikita na kung paano po yung Opo. talagang proseso, paano sila makakwalify at sino yung mga dapat na talagang magturo sa mga bata. Mhm. Bilang stakeholder, ano sa tingin nyo yung mga dapat isama dyan na mga sa implementing rules and regulation? Kasi kakapirma lang ng batas, gagawa pa ng IRR. Ano dapat yung mga magiging panuntunan para maging epektibo itong bagong batas na ito? Siguro po kailangan po ng kooperasyon talaga ng mga magulang. Kasi sila po talaga yung kasama ng mga bata doon sa bahay. Kung wala pong suporta ng parents, ng community, ng barangay po, actually kasama rin po sila. Dapat po talaga magtulungan para maisaayos itong batas na ito at na-implementa doon sa loob ng paaralan. Mhm. Okay, Emil. Teacher, kung ikukumpara mo doon sa epekto ng Catch-up Friday, meron ka lang, naiisip mo ba ito, Teacher, kung gaano kaya katagal bago mag-take effect ika nga at maging sabihin nating may magandang tulong pala itong aralo na ito sa inyong palagay po? Actually po, parang nakikita ko nga rin po na meron siyang karing tulad doon sa Catch-up Friday na ginagawa namin ngayon. Kasi meron na pong iba't ibang programa tulad nga po ng Catch-up Friday, pero ngayon po parang hindi na rin po masyadong na isasaayos ng talagang ayon po doon sa inilunsad na Catch-up Friday. Kasi during Friday naman po talagang inilulusot pa rin po namin yung mga talagang topics. Kasi nagkukulang po talaga kami sa araw kung tutuusin po. Monday to Friday. Tulad nga po ngayon, sa bawat araw po ay 45 minutes na lang ang klase namin sa isang araw. Sa isang subject? Sa bawat subjects po. Then, meron pa po tayong matatag curriculum na ngayon po implemented na rin po sa grade 7, 4, 3, and kinder po. Kaya nagbabago na rin po yung sistema po ng pagtuturo, and yung topics po namin nagkakaroon na po ng decongestions doon sa mga learning competencies. So ibig niyo po sabihin redundant na ito dahil meron ng Catch-up Friday? Ganun po ba yung ibig ninyong sabihin? Medyo po may kahalintulad, pero ayun nga rin po ang tinitingnan namin kung ano po ang kaibahan nito, kung magiging broad po ba ito o nakafocus lamang po sa mga certain learning competencies. Wala rin po kaming ideya kung ano nga po ba talaga yung focus ng batas na ito. Teacher AC, wala pa nga ang IRR, ika nga na Kati San Gabriel, wala pa ako yung balita kung kailan ito patutupad. Kailan magsisimula ho ito? Wala pa rin po. Ang hinihintay lang din po namin ang memorandum po mula sa division at para po maibaba sa bawat eskwelahan.
Mhm. Okay, bukod po dito sa aral law, ano pa sa tingin nyo yung kinakailangan? Kasi kayo mismo nakikita nyo yung sistema, nakikita nyo yung kakulangan sa gamit. Ano ba yung kailangan para hindi naman tayo nahuhuli pagdating sa edukasyon ng ating mga bata? Siguro ma'am, malaking factor po yung class size sa loob ng eskwelahan. Tulad na lamang po ngayon dito sa Pilipinas, meron pong humigit kumulang na 40 pataas na population sa loob ng klase. Hindi po siya conducive for learning kasi isang teacher lamang po ang nagtuturo, then 45 o 40 pataas na yung population, hindi po ganoon ka-effective yung ganong learning. Tulad po ng ibang bansa, talagang focus sila at talagang nakikita natin yung effectiveness ng teaching o ng learning dahil konti naman po ang populasyon. At gayon din po yung kakulangan sa pasilidad ng bawat eskwelahan. Yung rooms po, dapat doon po tayo mag-focus sa mga kinakailangan po na facilities sa loob ng paaralan. Kasi kung maganda po yung lugar na pinagtuturuan at aaralan ng mga bata, siguro mas maganda at maayos po yung pagkatuto ng mga bata. Teacher AC, sa inyong opinion at paniniwala, ano sa palagay mong magandang hakbang na gawin ng DepEd ninyo ho? Ano? Yung mga bata ngayon parang hindi ho alam ang direksyon na kanilang tatahakin. Ano kanilang ambisyon? Ano gusto nilang maging pagkatapos nilang makatapos? Dahil nung bata kami, lalo si Kati Sen Gabriel, alam na nito, magiging reporter siya, broadcaster. Ako na naman. Ngayon, Okay. Teacher AC, hindi nyo ba napansin dyan sa classroom nyo? Hindi nila alam kung saan sila pupunta? Yes po, na-experience ko din po yan na kapag tinatanong natin. Ngayon po, siguro wala pa rin po silang idea kung ano nga ba yung tatahakin nila. Pero nagkakaroon na rin naman po ang DepEd ng iba't ibang mga trainings and seminars po para magkaroon silang idea kung ano nga bang strand yung tatahakin nila pagdating ng senior high school. Then kapag sa senior high school po kasi meron tayong iba't ibang strand. Then yung strand na po yun ay may kinalaman na rin po sa papasukan ninyong courses pagdating ng kolehiyo. Mhm. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon, teacher. Napakalaking tulong po, teacher. Pati ho kami ni Kati ay natuto ho sa inyo Oo. ngayong umaga na ito ng Maraming Sabado. salamat po. Have a blessed weekend, teacher. Salamat sa Thank serbisyo you nyo, po. ha? Salamat po. O, Kat. Atin po nakapanayam, Teacher AC Maaghop, Teacher 3, San Jose High School, Schools Division Office ng Quezon City. Kilikili.